magulang nating Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, at ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ng mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyot sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. At ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At tayo'y magbigay papuri, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong araw ng linggo. At para po sa ating mga Kristiyano, higit sa lahat sa ating mga Katoliko, ang linggo po ang inilalaan nating araw para sa Diyos. Kaya nga magandang tanungin yung ating mga sarili at magandang simulan itong aking pagninilay sa simpleng katanungan po sa inyo.
Sino po sa inyo ang naghanda ng sarili bago po pumunta at dumalo ng misang ito? Meron po ba? Yung nag-make up, meron? No? O baguhin natin yung tanong, sino po sa inyo ang naligo bago ho dumalo sa misang ito? Yung hindi nagtaas ng kamay, alam na. No? Alam na baka hindi naligo. Ano? Sabi po nila, tayong mga Pilipino, mahilig daw po tayong maligo. Kapag mainit ang panahon, maliligo. Kaya nga, kahit nga nasa ibang bansa, kahit malamig ang klima, ang mga Pilipino daw po, hindi kayang mamuhay ng isang araw nang hindi naliligo. Dahil, ang ating sabi, malinis daw po tayo. Pero mga kapatid, magandang tanungin din. Madalas marahil ang paghahandang ating ginagawa kapag tayo ay dadalo ng isang selebrasyon ay yung paghahanda ng sarili. At ang madalas nating ginagawang paghahanda ay yung paghahanda ng panlabas. Iisipin kung anong susuotin, iisipin kung anong pabangong gagamitin, iisipin kung anong itsura. At marahil yan din ang nasa isip natin kanina bago tayo tumungo at dumalo sa misang ito. Pero ilan po sa atin dito mga kapatid, na bago dumalo sa misang ito, unang inihanda, hindi ang panlabas, kundi ang unang inihanda ay ang puso. Ang unang inihanda ay ang sarili. Meron po ba? Parang wala. Parang mas okay nang magmukhang mabango, magmukhang mabait, magmukhang malinis sa kapwa. Pero tandaan natin mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sabi niya, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapaluluan, at kahangalan. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagkatao natin ay hindi nakikita sa ating panglabas na kaanyuan, kundi ang tunay na pagkatao natin nakikita kung ano ang laman ng kalooban, kung ano ang laman ng puso. Kaya ang hamon ng Panginoon sa mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sabi doon sa unang parte ng ating ebanghelyo, ang mga Pariseo mahilig maghugas ng kamay. Ang mga Pariseo pagkapunta sa palengke, pag-uwi, kailangang maglinis ng kanilang katawan, maglinis ng kanilang sarili. Ang mga Pariseo bago gumamit ng mga kobyertos, kailangan maging malinis muna, hugasan ng mga ito. Walang masama sa mga bagay na iyon, mga kapatid. Pero bakit sila pinapaalalahanan ng Panginoon? Dahil mas madalas pa nilang bigyan ng oras ang paglilinis ng panlabas na pangangatawan kaysa bigyang pansin na linisin ng kalooban. Maraming mga tao, mga kapatid, mukhang mabait. Maraming mga tao nakikita natin nasa loob naman ng simbahan, nagdarasal. Maraming mga tao na araw-araw naman pumupuna sa mga imahe ng santo. Pero ang tanong, yun ba talaga ang kanilang pagkatao?
Baka naman kasi kapag may nakakakita lang, kayang maging madasalin, kayang maging mabait. Pero mga kapatid, ang tunay na pagkatao, nasusukat hindi kung ano ang ipinapakita sa panlabas, kundi ang ating tunay na pagkatao, nakikita kung ano ang laman ng puso. Baka naman sa loob ng simbahan, papikit-pikit ka, padasal-dasal ka, pero sa totoong buhay, tsismosa ka naman. Wag ho kayo magalit, ha? Si Jesus ho ang nagsabi kasi noon eh. Wag ho sasama ang loob nyo. Pero kapag sumama ang loob nyo, ibig sabihin, baka tinamaan kayo. Wag lang nating bigyang pansin kung ano yung pwede nating makita panlabas. Dahil pwede tayong magkunwari. Pero ang tunay na pagkatao natin, nasa ating mga puso at kalooban. At paano natin ito may isasagawa, mga kapatid? Dalawang bagay. Sabi po sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomio, na ang bawat isa sa atin ay kailangang sumunod sa utos ng Diyos. At sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, tandaan natin, hindi lang ito na pabibilang sa napakadaming utos at batas, kundi tandaan natin na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay laging nakaugat sa pagmamahal. Kaya nga ang panawagan ni Jesus na sa buhay pananampalataya natin, ano po ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa pagbibigay ng donasyon o sa pagbibigay ng abuloy, kundi ang pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos ay kung paano mong mahalin ang iyong kapwa. Baka nga napakadami mong santo sa iyong bahay. Baka nga napakadami mong imahen sa loob ng iyong tahanan. Napakaganda ng mga damit ng inyong mga imahen. Pero pagtingin mo naman sa pintuan sa labas ng iyong tahanan, maraming nangangailangan. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na ipapakita sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. At nagmumula yan sa loob. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman pakitang tao. Kundi ang tunay na pagmamahal, tunay at totoo, kung ito'y nagmumula sa puso. Pangalawang bagay, sabi po sa ating ikalawang pagbasa, we have to be doers of the word and not just hearers. At ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na dapat ang salita ng Diyos isinasagawa, hindi lang pinakikinggan. At minsan sa buhay pananampalataya natin, nakikinig naman talaga tayo sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay dumadalo ng misa, pinakikinggan naman talaga natin ang sermon ng pari. Pinakikinggan naman talaga natin ang salita ng Diyos. Tumatanggap pa tayo ng komunyon. Pero ang tanong, pagkatapos natin dumalo ng misa, sa simula niyan, nandoon pa yung kabaitan. Pero ang tanong, hanggang kailan at hanggang saan?
Pero dapat, mga kapatid, ang salita ng Diyos, dapat na isinasabuhay hindi lamang sa mga piling oras at pagkakataon, kundi ang salita ng Diyos isinasabuhay sa lahat ng oras at pagkakataon. Pwede kang maging mabait sa loob ng simbahan. Pwede kang makinig ng taimtim kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Pero ang tunay na pagsasabuhay ng salita ng Diyos, ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos. You are truly listening to the Word of God if you are already acting or living the Word of God. Kaya nga, mga kapatid, ang pagiging mabuting tao, hindi kung ano ang kaya mong ipakita, kundi ang pagiging mabuting tao ay pagkakaroon ng malinis at busilak na kalooban. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, sino po ang naligo? Lahat nagtaas ng kamay. Maraming nagtaas ng kamay. Pero sino ang naghanda ng sarili? Dahil ang paghahanda ng sarili ay tanda ng ating paglilinis ng kalooban. At kung gusto nating malinis ang kalooban, sumunod sa utos ng Diyos. Magmahal, umibig. At pangalawa, na tayong lahat may sabuhay ang salita ng Diyos. Kung masusunod natin ang dalawang bagay na ito, mga kapatid, hindi tayo may tuturing na mapagpaimbabaw, kundi tayo ay tuturing na mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos, marunong magmahal at marunong magsabuhay sa Kanyang salita. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin po natin ang tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, na siya po mismo ang luminis hindi lamang ng ating panlabas na kaanyuan, kundi siya po mismo ang maging instrumento upang ang ating puso't kalooban maging kagaya ng kanyang puso, pusong malinis at pusong puno ng pag-ibig. Amen.